So, magandang umaga, class. So, manatiling na kayong lahat. Tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasabi ka, sabayin ang ngalan mo, masamin ang kaharian mo, sabihin ang loob dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kanin-kasapan, at tawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng kapatawad ng isa at nalasan. At huwag mo kami pinag-uusok sa wala kami sa mga amin. Magandang umaga, class. Magandang umaga po, Ma'am Cordero. Say present, speaker, Cedric, Jeffro, Aldrich, John Lennon, Nilo, Charles David, Lemuel, John Paul, Jamar, Yasen, Christopher, Alway John, John Bill, John Kenneth, Angel Bird, Adel Joy, Inasa May, Byron Joy, Ellen, Risha, Dia, Rachel May, Jasmine, Raisa, Rhea May, Joey Ann, Mary Grace. So, bago tayo magsimula sa ating klase, meron naman pong 5 patakaran dito sa ating silid-aralan. Una, umupo ng maayos at makinig sa diskusyon. Pangalawa, taas ang inyong kanang kamay kung mayroon kayong katanungan. Pangatlo, makinig sa inyong kaklase na nagsasalita sa harapan. Pang-apat, itaas ang kamay at hintayin na ikaw ay tawagin. At panghuli, ang mga bagay lamang na kinakailangan para sa klase ang nasa inyong lamesa. Kung meron kayong telepono, pagkitago ng inyong telepono. So ngayon, bago tayo dadako sa ating talakayan, tayo muna ay magbabalik-aral. Ngayon, ano yung ating tinalakay noong nakaraan? Ellen? Yes, tungkol sa karapatang pantao. Di ba may tatlong uri yung karapatang pantao, di ba? Ano yung tatlong uri ng karapatang pantao? Rhea May. Yes, ang tatlong uri ng karapatang pantao ay natural rights, constitutional rights, at statutory rights. So, yung halimbawa ng constitutional rights is yung karapatan ng akusado. Ano pa? Yes, Byron Joy. Karapatang sibil. Ano pa? Cedric. Karapatang political at? Yes, karapatang socio-economical. Magaling at naalala pa ninyo ating nakaraang talakayan. Ngayon, kilalanin at ibigay ang mga pangalan ng mga mukha na ipapakita. Pagkatapos ay ibigay ang kanilang posisyon na hinahawakan sa pamahalaan. So, tayo ay magkaroon ng maliit na pag-isapan. Tyron Joy versus Krisha. Unang larawan. Yes, Tyron Joy. Vice President Sara Duterte. Magaling. Pangalawa. Cedric versus, what's your name? Ha? Mark. Charles, sorry. Charles, kayo. Yes, Cedric. Ay! Ulit!
Sino yung nasa larawan? Charles! Ano yung sagot mo, Charles? Sino yung Charles? Cedric, ulit. Gobernador Otto Castro. Alam mo, pati Cedric yung aking presentation, ha? Third! Ganasa versus Jack Paul. Yes, Ganasa. Sino si Mayor? Jerry ano? Jerry Remias. Last picture. Last picture. Bia versus Clara Ann. Bia, ano kayo? Sino mo? General Bato de la Rosa. Palakpakan niyo. Ano ang pagkakapareho ng larawan? Ano yung pagkakapareho? Rhea May. Yes, silang lahat ay mga politiko. So, paano kaya naging politiko ang isang individual? Ellen. Nagpatakbo. Isang bilang. Siya ay naging politiko dahil siya ay nagpatakbo. Ano pa? Sino ba yung gustong sumagot? Cedric. Yes, very good. Siya ay naging politiko dahil gusto nilang magserbisyo sa bayan. So ngayon, ano sa tingin niyo ang ating pag-aralan ngayong araw? Tungkol sa ano? Yun nasa. Yes, tungkol sa politika o politikal na pakikilahok. So, sa nalalapit na eleksyon ngayong Mayo 15, 2025, kung kayo ay pipili, ano sa tingin ninyo ang mga katangian na dapat taglayin ng mga kandidato ninyong bobotohin? Kung kayo ay pipili o kayo ay boboto, ano ang katangian ng mga kandidato ninyong bobotohin? Cedric? Hindi correct. Yes, Ellen. Yes, hindi correct. Isang salita. Ano pa? Laran. Tumutupad sa pangako magaling. So, dapat kung kayo ay umuto daw, hindi correct. Isang salita at ano pa yun? Tumutupad sa pangako. So, bakit mahalaga taglayin ng mga kandidato ang mga katangiang inyong nabanggit? Bakit mahalaga? Yung hindi correct, tumutupad sa sa kanilang salita. Bakit mahalagang taglayin? Please raise your hands if you want to answer. Yes, Rhea May. Yes, upang mas mapaunlad ang ating bayan. Yes. Dapat lang. Ano lang pa? Bakit mahalaga daw ang taglayin ng mga kandidato iyong mga katangian na naibanggit? Cedric. Yes, upang matugunan ang kahirapan dahil kung yung mga umupo sa pwesto ay hindi kurakot, marami silang proyekto, na ipapatupad. Ngayon,
Yes, very good. Mas lalo tayo maghihirap. At maraming question na bakit tayo naghihirap, bakit ganito, bakit ganyan. Kasi kasalanan naman natin na binuto natin yung mga taliwasang sinabi ninyo. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, hatiin ko kayo sa 4 na grupo. So please count 1 to 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jethro. 1, Yasen. Go ahead, Nicole, count. 1. So yung 1, pumunta sa station 1. Yung 2, pumunta sa station 2. Yung 3, pumunta sa station 3. At yung 4, pumunta sa station 4. Ngayon, bibigyan ko lang ng kayo ng isang minuto. Ang pinigyan ko, nakakatala sa bawat stasyon. Please go to your station quietly. Pumunta kayo sa ilang istasyon at sulat yung mga nakasaad dyan. Dahil meron ako na mamaya. Huwag kayong maingay. Please, ito, isang minuto lamang. Sulat kung anong meron dyan sa inyong istasyon dahil kayo ay aking tatanungin mamaya. Tapos na ba? Please go back to your chairs na. Isang minuto lamang yung pag-inintindi nyo kung ano yung nakasulat sa bawat istasyon. Magtulungan ang bawat grupo, wag iasa lamang sa isang tao. Sige, go back to your chairs na. Tayo ay magpatuloy sa ating talakayan na. Bumalik ka sa inyong upuan. Like one group lang kayo sa upuan. Yes, saka saan dito ang pagboto ng mga tao
Yes, very good, Ellen. Pagboto. Ngayon, tutako naman tayo. Naintindihan na ba ang saligang batas or ang Artikulo 2 na Section 1 ng saligang batas? Yes. Ano yung nakasaad doon? Na ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa kung saan yung mga tao ay may ano? May kapangyarihan? May kapangyarihan ano? Bumoto. Ngayon, sa Istasyon 2 naman, sino yung maaaring bumoto? Yes. Yes, mamamayan ng Pilipinas. What's your name? Alvation. So, may kapangyarihan ka bang bumoto? Pag tumayo, may kapangyarihan ka bang bumoto? Bakit? Yes, magaling dahil ikaw ay mamamayan ng Pilipinas. So, sinabi doon, ang una ay ikaw ay maaaring bumoto kapag ikaw ay mamamayan ng Pilipinas. Pangalawa, ano yung basihan? Yes, Bia. Yes, yung mga tao hindi diskwalipikado ayon sa isinaad ng batas. At ano naman yung pangatlo? Rhea May. Yung may edad na 18 taong gulang pataas at lumaya sa batas. Yes, yung may edad na 18 taong gulang. Rhea May, matanong lang ako. Maaari ka na bang bumoto? Bakit? Dahil ikaw ay 15 taong gulang pa lamang. So, tandaan natin na qualified kang magboto kung ikaw ay nasa 18 taong gulang na. Sino naman yung mga diskwalipikadong bumoto ayon sa Istasyon 3? Yes. Yes. Yung hindi na maaaring bumoto kung ang isang tao ay nasentensyahan na makulong ng isang or hindi bababa sa isang taon at pwede siyang bumoto pagkalipas ng ilang taon na louder. Yes, 5 taon. Pangalawa, ano yung pangalawang basihan? Yes, Inessa. Ang mga taong sentensyahan ng hukuman sa paglabag sa mga batas na Makinig! bigyan palabas na anti-subversion of firearms law at lumakuling laban sa seguridad ng tao. Yes! Diskwalipikadong bumoto yung mga tao may kasong rebellion laban sa pamahalaan at yung mga taong tangkulin gumagamit ng mga hindi lisensyadong armas or baril. So kayo, may kakilala ba kayo nahuli na na gumagamit ng baril na hindi lisensyado? Meron ka? Papa mo? No, tandaan niyo, yung mga taong yan na hindi pwede pang bumoto, ngunit pagkatapos ng 5 taon, tulad ng nasa number 1, sila ulit ay pwede bumoto pagkatapos ng kanilang sentensya. Maliwanag ba? Yes. Ulit, sino yung mga hindi maaaring bumoto? Asanika! Una, sino? Yung mga yung number 3 is bilang baliw. Yung tatlo, baliw. Yung ikatlong yung tatlong basihan is yung kung ikaw ay may diferensya sa kaisipan.
Dapat magtatanong ako, ano ang kahalagahan ng pagboto? Yes! Dahil nakapipili. Makinig! Dahil nakapipili ang mga mamamayan ng tamang tao na gusto nilang maging Mahalaga ang pagboto dahil nakakapili ang mga mamamayan na gusto nilang pinuno. Ano pa? Ano ang kahalagahan ng pagboto? Everyone! Bakit mahalaga ang pagboto? Sino? Ellen! Dahil mahalaga ang pagboto dahil ito ay ating obligasyon sa pagkakaroon ng mga mamamayan ng Pilipinas. Yes, mahalaga ang pagboto bilang obligasyon. Ano pa aside sa obligasyon? Bakit mahalaga ang pagboto? Yes, Raylene! Upang mapili ang tamang kandidato para sa posisyon at sa pagboto, nakasalalay ang ating kinabukasan or ang kinabukasan ng ating lipunan. Tama ba o hindi? Tama. Dapat maging wais ang pagboto. Ngayon, meron tayong maikling activity. Sorry, reaction. So, the same group. So, ang bawat grupo ay pipili ng leader, secretariat, model. Ngayon, pipili kayo ng leader. So, ang bawat leader ay bubunot ng kanilang numero dito sa harapan. Pagpipilisan. Yes. Kunin nyo mga litrato na may tumba sa inyong number. At bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa pagsulat ng inyong mga explanation. Ngayon, ito yung mga pang-processong tanong or ang gabay na tanong para sa inyong isasagot. Una, nakikinig. Una, sit properly. Una, ano ang iyong nakikita sa larawan? Pangalawa, ano ang mensahe na isiparatay ng larawan tungkol sa pagboto? Pangatlo, bakit mahalaga para sa mga mamamayan ng bansa ang bumoto? Please, magtulungan kayo. Tulungan mo yung grupo dahil ito ay isang pagkakagawain naman. Lahat ay nagtutulungan. Ano nangyari sa'yo, Rene? Rachel, ang surprise na tulungan niyo ang grupo. Eljon, Risha, Yasin. Oh, find your own output.
Tapos na ba? Dahil natapos na yung 3 minuto. Everyone, done? Tapos na ba? Janessa, tapos na ba yung grupo? Tapos na ba, please? Magpresenta na sa harapan. Sino yung unang grupo magpresenta? Yes, Serena May. Pumunta na kayo sa harapan at magpresenta ng inyong output. Makinig sa nagpresenta sa harapan. At kung kayo nagpresenta, kayo kasama boses. Maganda po natin sa lahat ng mga magsagot natin ano ang iyong nakikita sa larawan? Nakikita namin sa larawan ay may amay ay may pangalan na yun. Okay na ka, Sandia. Ang nakita namin sa larawan ay may mga amay at may pangalan na yun. Ano ang iyong salita ay si Karating ng larawan kung masalukot? Paul, dan Paul, kung pinakasan ng boses. Ano daw? Ang isahay na isiparating ng larawan tungkol sa pagboto ay dapat maging wais sa pagboto dahil your future is on the ballot. Ibig sabihin, nasa balota ang ating hinaharap. So ngayon, mayroong tanong, bakit mahalaga para sa mga mamamayan ng bansa ang bumoto? Mahalaga ang pagboto dahil nasa atin nakasalalay ang ating hinaharap at nasa atin din nakasalalay kung paano mapaunlad ang ating bayan. Yes! Mahalaga ang pagboto dahil, ano daw? Dahil nasa atin nakasalalay ang ating hinaharap at nasa atin din nakasalalay kung paano mapaunlad ang ating Yes, nasa akin ang sila natin hinaharap at nasa atin din kung paano makaunlad ang ating bayan. So, palakpakan ang group. Anong group yun? Magaling yung na-i-explain na maayos ang iyong output. Next one. Yes, Vanessa. Makinig kung merong nakasalita o nagrepresenta sa harapan. Paliwanag!
Ganda kumabot mo ang gusto. Ano ang iyong makikita sa larawan? Ang aming nakikita sa larawan ay dalawang lalaki na nakasakay sa sasakyan na may flag na may nakasulat na vote wisely. Ano ang mensahe na naisiparating ng larawan tungkol sa pagboto? Ang mensahe na naisiparating ng larawan ay dapat tayong maging wais sa pagboto. Ulit, ano yung nakita sa larawan? Dalawang lalaki na nakasakay sa sasakyan na may flag na may nakasulat na vote wisely. Pag sinabing vote wisely, ano yung vote wisely? Ano yung ibig sabihin ng vote wisely, everyone? Maging wais sa pagboto. Yes, maging wais sa pagboto. So, group 2. So, anong mensahe na isiparating pag sinabing maging wais sa pagboto? Dapat natin piliin mabuti ang ating bobotohin. Dapat natin silang mas kilalanin bago may piliin. Yes, dapat natin piliin mabuti ang ating bubutuhin at kilalanin ng maigi. Ngayon, bakit mahalaga para sa mga mamamayan ng bansa ang bumoto? Mahalaga sa atin ang pagboto dahil makakatulong ito upang maging maunlad ang ating bansa. Dahil nakadepende din sa ating bobotohin kung uunlad ba o hindi ang ating bansa. Yes, maging wais sa pagboto dahil nakasalalay dyan ang pag-unlad ng ating bansa. Tama ba yung sinabi ng group 2? Yes. So, palakpakan niyo yung sarili. Next group. Yes, group of Trisha and Byron Joy. Group 1. Magandang umaga sa lahat. Ang number 1. Ano ang iyong makikita sa larawan? Pakilakasan ng boses at makinig sa nagrepresenta. Face front and sit properly. Ulit, group 1, ano ang nakikita sa larawan? Ang ating nakikita sa larawan ay yung gusto binibigyan ng pera ang mga kalaban. Binutusok or binibigyan ng pera ang mamamayan para bumoto. Ano yung tawag doon? Vote buying. So pag sinabing vote buying, ano yung vote buying? Ha? Ano? Ano Yasen? Pakilakasan ng boses. Pakilakasan. Binabila ka ng suporta or binibighan ka or binibili yung boto sa pamamagitan ng pera. Ngayon, ano ang mensahe na isiparating ng larawan tungkol sa pagboto? Ang nais nitong iparating na maraming kurapang pinagamitan ng pera para manalo. Yes, maraming politiko ang nanalo lang ng dahilan sa pera. Everyone, agree ba kayo na halos lahat or almost ng mga politiko ay nananalo lang dahil sa kanilang pera? Yes. Yes! Sino yung nagsabi hindi? Very rare. Sinabi mo pag hindi? Sino naman yung nagsabi oo? Naniniwala ba kayo dahil sa pera sila ay nanalo? Yes. Oo, di natin masabi. Sila lang yung may alam. Ngayon, bakit mahalaga para sa mga mamamayan ng bansa ang bumoto? Mahalaga ang bumoto sapagkat lahat tayo ay may obligasyon na bumoto at ito ay para mapili ang tamang pinuno para sa kapakanan ng ating bansa. Yes, mahalaga ang bumoto dahil para makapili ng pinuno. Palakpakan ang group 1. Last group 4. Yes, si Mayor Raisa.
Sit properly at makinig sa nagdidiscuss sa una sa harapan. Ano ang iyong nakikita sa larawan? Ang aking nakita ay magpamilya na nagpapatakbo sa eleksyon. Kaya saan mo yung nakita sa larawan? Mga magpapamilya. Pamilya na nagpapatakbo sa eleksyon. Anong tawag dito? Yung buong ang kanunaan na tumatakbo or nagpapatakbo sa eleksyon. Tawag dyan ay political dynasty. So ano nga ano ang mensahe nga sa harapin ng larawan tungkol sa pagboto? Ang nais parte ng larawan ay may mga tao gustong iboto ang kanilang pamilya lamang. Yes, may mga taong gustong iboto ang kanilang pamilya lamang. Aha, ano pa? Para maangkin nila ang kapangyarihan. Yes, gusto nila na ang kanilang pamilya lamang ang maging leader sa pamahalaan or sa ating bayan para ang kanilang pamilya lamang ang magbebenepisyo sa or ang kanilang buong ang lamang ang mag-leader. Anong mangyayari kapag buong ang lamang ang mag-leader? Walang everyone! Walang kalayan ng ibang mga tao para magtatakbo. Ha? Bakit mo? Ano yun? Don't cover your face, Ellen. Ha? Walang chance yung iba na magpapatakbo sa eleksyon at kung buong ka nang nasa pwesto, wala nang improvement or pagbabago sa ating lipunan, di ba? Tama, hindi? Tama. Tama. Ngayon, bakit mahalaga para sa mga mamamayan ng isang bansa ang bumoto? Mahalaga para sa mga mamamayan ng bansa ang bumoto para sila ay makapili ng tamang taong gusto nilang magpinuno dahil ito ay isang obligasyon sapagkat tayo ay mamamayan ng Pilipinas. Mahalaga ang pagboto para makapili ng pinuno at ito ay ating obligasyon. Ngayon, palakpakan ninyo sarili at may naiintindihan ba kayo sa ating activity? Very good! Ngayon, naiintindihan mo na ba ang tungkol sa political na pagkikilahok? Naiintindihan? Pakilakasan? Yes, ma'am. Okay. Ngayon, ano ang political na pagkikilahok? Kung inyong naiintindihan. Very Grace, bakit kailan to? Ano yung political na pagkikilahok, Renate? Para sa akin, ang political na nakikilahok ay yung nakikilahok sa mga, for example, yung pagboto or nagpapatakbo ba sila isang politiko. Yes. So, political na pagkilahok is yung ating pagkikilahok sa pagboto or sa pagboto or sa pagbabatakbo sa eleksyon. Ngayon, sino ang maaaring bumoto? Ang mga mamamayan Yes, Ellen! maaaring bumoto ang mga mamamayan ng isang bansa. Yes, maaaring bumoto ang mamamayan ng isang bansa. Ano pa? Sino yung maaaring bumoto? Yanessa! Isin sa ambulang pataas at nanirahan sa Pilipinas ng Yes, yung mga 18 taong gulang naninirahan sa Pilipinas ng mahigit isang taon. At ano pa ang isa? Ha? Di ba tatlo yun? Ano yung isa?
Chair. Ngayon, bakit mahalaga ang tamang pagboto? Ha? Bakit mahalaga na tamang tao ang iyong bobotohin? Yes, Aldrich. Upang mapaunlad ang bansa. Very good. Ano pa? Yanesa. Sa ating boto ng kasalanan ng ating hinaharap. Yes, sa ating boto, nakasalalay ang ating hinaharap. May natutunan si Yanesa sa ating activity. At ano pa? Bakit mahalaga ang pagboto? Maparami ang ano? Maparami ang mga teknolohiya kung ano mas pinili ng mga kandidato or ng mga politiko or nagmumuro sa ating pamalaan ang bigyang pansin ang inovasyon at teknolohiya. At ngayon, may alam ba kayo na mga isyong panlipunan tungkol sa pagboto? Yes, Reyna May. Vote buying. Yes, vote buying tulad ng inyong pinaresenta sa harapan. Yung vote buying ay isa sa mga hindi maiwasan tuwing eleksyon. Mayroon ba kayong nalaman or alam na nag-vote buying tuwing eleksyon? Or aware ba kayo tungkol sa vote buying tuwing eleksyon? Yes. Yes, dahil ito ay isa sa mga problemang kinakaharap. At kung mayroong vote buying, ano yung nangyayari? Ha? Yes, Vanessa. Bumoboto lamang ang tao dahil sa kanilang pera at hindi dahil sa may isang salita sila or karapat-dapat sila sa puso. Yes. Yung mga tao ay bumoboto lamang dahil sa pera. Wala na silang pakialam kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Ngayon, naiintindihan na ba lang lahat yung ating diskusyon? Yes, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. Okay, ngayon, magkakaroon tayo ng short or maikling magsusulit. Please get 1/4. Ready na ba? Yes. Kasi boy? Wala. One to five lamang.
Okay na? Okay. Ano to? Basahin ni mabuti ang mga pahayag sa hanay A at hanapin sa hanay B ang wastong sagot. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. Una, pantay-pantay ang mga tao pagdating sa ano? Hire on paper. Pangalawa, isang estadong republikano at demokratiko ang anong bansa? Pangatlo, pinakapalang na paraan ng pagkikilahok ng mamamayan ang ano? Pang-apat, karapatan ng mga Pilipino upang makilahok sa politika. Number 5, maaaring makaboto ang isang tao kung siya ay done? Please pass your papers if you're done. Number 4, karapatan ng mga Pilipino upang makilahok sa politika. At bilang tanda, makitala sa inyong kwaderno. Sumulat ng salaysay tungkol sa mga eleksyon, related violence sa Pilipinas. Paliwanag! Sumulat ng salaysay tungkol sa mga eleksyon, related violence sa Pilipinas. Pass your papers kasi ako na lamang yung magbabasa ng papel dahil time na. Basic, perfect. Perfect. Basic. Basic. Pass. Ano na niya? Goodbye and thank you class. Sorry. Ow! Ayun ko lang, kung nakajakit lang. Dali na ko magbalik. Hindi mag-perform. Na-performance. Ulit ka. Siranda. Hindi ka rin lang, balik mo.